Kagulat World. Bago pa man naging WTA champion si Alexandra Ayala, bago pa niya tinalo ang mga pangalan tulad ni Naomi Osaka, Jessica Pegula at Iga Swiatek, may isang gabi sa New York na parang nagsilbing unang malaking babala sa international tennis. May paparating na Filipina na hindi lang basta promising prospect. Noong September 10, 2022, 17 years old lamang si Alex nang manalo siya ng US Open Girls Singles Championship. At hindi ordinaryong junior title ang nakuha niya. Siya ang naging kauna-unahang Filipino player na nagkampiyon sa isang junior Grand Slam singles event. At tingnan ninyo kung gaano kalakas ang statement niya noon. Number 10 seed si Alex pero tinalo niya sa champion match ang number 2 seed at reigning Roland Garros Girls Champion na si Lucy Havlicekova, 6-2, 6-4. Hindi lang iyon, 6 na matches ang nilaro ni Alex sa tournament at hindi siya nawalan ng kahit isang set. Fast forward sa 2026, parang mas nagiging makabuluhan ngayon ang achievement na iyon. Ang dating junior champion ay isa ng WTA champion matapos niyang kunin ang Washington title. Laban kay Jessica Pegula, 4-6, 6-4, 6-0 at naging first Filipina WTA singles champion. Umabot din siya sa top 20 ng WTA rankings. At ngayong balik siya sa New York, mismong US Open ang naglalarawan kay Alex bilang isa sa mga biggest attractions ng 2026 tournament. Kaya ang tanong, coincidence ba ang lahat ng ito? O nung 17 years old pa lang si Alex, ipinakita na niya kung saan talaga papunta ang kanyang career. Kapag pinag-usapan natin ngayon si Alex, napakadaling ma-focus sa current WTA version niya. Ito na yung Alex na nakikipagsabayan sa established stars, yung kayang pumunta sa malalaking tournaments at hindi na lang umaasang magkaroon ng magandang performance, kundi totoong may kapasidad ng manalo. Pero para maintindihan kung bakit hindi dapat ituring na biglang phenomenon lamang ang rise ni Alex, kailangan nating bumalik sa 2022. US Open Junior Championships, 17 years old. At yon ang isa sa pinakamahalagang chapters ng buong career niya. Bago dumating ang tournament na yon, hindi naman totally unknown si Alex sa junior tennis world. Nakapag number 2 na siya sa ITF junior rankings at mayroon na siyang 2 junior Grand Slam doubles championships. Australian Open 2020 kasama si Priska Nugroho at Roland Garros 2021 kasama si Oksana Selekmeteva. Pero singles, ibang usapan yon. Ang pinakamagandang junior Grand Slam singles result niya bago ang New York ay semifinal appearance sa Roland Garros noong 2020. Kaya pagpasok sa US Open 2022, may credentials na siya, may experience na siya, pero wala pa ang pinakamalaking singles trophy. At mas interesting, matagal-tagal na rin siyang hindi naglalaro sa junior level. Ayon sa WTA, ang huling junior competition niya bago ang US Open comeback ay ang Orange Bowl noong December 2021. Sa madaling salita, mas nakatutok na ang development niya patungo sa professional circuit. Pero bumalik siya. At parang sinabi niya, may unfinished business pa ko rito. 6 na matches. 6 na straight set victories. Walang third set. Walang isang match na tuluyang nakawala sa kanyang control. May 2 opponents lamang, Tyler Preston at Victoria Mboko, na nakapagdala sa kanya sa tiebreak sa isang set. Pero kahit iyon, nalampasan niya. Pagdating ng final, hindi rin simpleng kalaban ang naghihintay. Lucy Havlicekova, number 2 seed at higit sa lahat, reigning Roland Garros Girls is singles champion nung taon ding iyon. Ibig sabihin, kung may player na theoretically mas may momentum at mas may Grand Slam junior singles pedigree sa championship match, pwedeng sabihin na si Havlicekova iyon. Sinusubukan pa nga niyang maging unang babae mula 2013 na makuha ng 2 junior Grand Slam singles titles sa iisang season. Pero doon nagpakita si Alex na maturity na parang hindi pang 17 years old. First set, 6-2. Second set, 6-4 championship history. Ayon sa ITF, naging steadier at mas powerful si Alex sa final. Ginamit ang kanyang left-handed game at down-the-line forehand para kontrolin ang crucial rallies. Sa second set, nung naging mas dikit na ang laban, hindi siya nagpanic. At sa 4-all, nakuha niya ang critical break bago niya isinara ang match. Pero higit pa sa scoreline ang significance nito. Bago ang araw na iyon, walang Filipino boy o girl ang nanalo ng Grand Slam Junior Singles Championship. Not one. Kaya noong nanalo si Alex, hindi lang pangalan niya ang inilagay niya sa trophy list. May Philippine flag na ring nakapasok sa Grand Slam Junior Singles history. At ito ang magandang balikan ngayon. Ang champion na iyon ay hindi pala peak ng story. Foundation lang pala. Dahil 4 na taon pagkatapos ng junior championship niya sa New York, mayroon tayong completely different Alex. Professional champion na, top 20 level player na. At kaya nang manalo laban sa mga dating Grand Slam champions at established stars. Sa Washington ngayong 2026, dumaan siya kina Qin Wenjing, Leylah Fernandez, Elina Svitolina at Naomi Osaka bago makaharap si Jessica Pegula sa final. Sa semifinal, tinalo niya mismo si Osaka 6-4, 6-2. At sa championship laban kay Pegula, naiwan siya. Naging complicated ang match. Na-delay pa dahil sa ulan.
Pero bumalik si Alex at nanalo, 4-6, 6-4, 6-0. Ang pinakagrabe, nakuha niya ang huling siyam na games ng match. Ito ang dahilan kung bakit napagandang balikan ng 2022 US Open Junior title. Dahil ngayon, mayroon na tayong benefit of hindsight. Noong 17 years old pa lang siya, championship pressure na ang hinaharap niya. Ngayon sa professional WTA Tour, championship pressure na rin ang pinapatunayan niyang kaya niyang hawakan. At dun mo masasabi, baka hindi talaga aksidente ang pagiging champion ni Alex. Ngayon tayo pumunta sa pinakamagandang bahagi ng kuwento. August 2026. Bumabalik si Alex sa US Open environment pero hindi na bilang junior na sinusubukang ipakilala ang pangalan niya. Bumabalik siya bilang isang established WTA threat. Matapos ang Washington Championship, umakyat si Alex sa career high number 20 at naging first Filipina na pumasok sa WTA Top 20. At hindi rin maliit na bagay ang tingin sa kanya ng US Open mismo. Sa official US Open feature noong August 4th, binalikan mismo ng tournament ang 2022 Junior Championship ni Alex bago i-highlight ang transformation niya into a WTA champion. Tinawag pa siya ng US Open na isa sa magiging biggest attractions ng 2026 tournament. Nakalista rin siya para sa women's singles, mixed doubles kasama si Felix Auger-Aliassime at Stars of the Open event during Fan Week. Yan ang full circle moment. Court 11 noong 2022. Junior champion. Fast forward 4 years. Isa na siyang featured attraction sa parehong Grand Slam. Hindi natin kailangang imbentuhin ang hype dahil mismong resulta na ang nagsasalita. At mayroon pang isang napakagandang comparison. Noong 2022, si Alex ang number 10 seed sa juniors at kailangang patunayan ang sarili against a Roland Garros junior champion. Ngayon, regular na niyang nakakaharap ang players na nasa pinakamataas na level ng professional tennis. Ngayong season lamang, mayroon siyang Wimbledon victory laban kay Iga Swiatek. At sa Washington Championship run niya ay tinalo niya sina Zheng, Fernandez, Svitolina, Osaka at Pegula. Sa Cincinnati naman, nakakuha siya ng opening set laban kay Amanda Anisimova bago matalo sa 3 sets. 4-6, 6-4, 6-2. Kaya kapag sinabi nating junior pa lang champion na, hindi natin sinasabing guaranteed na magiging senior Grand Slam champion siya. Importanteng malinaw yon. Junior success does not automatically guarantee a professional Grand Slam title. Maraming junior champions ang hindi nagiging dominant sa seniors. At marami ring senior champions ang hindi naging junior Grand Slam singles champion. Pero ang significance kay Alex ay ibang klase. Dahil iyong qualities na nakita natin noon. Composure, left-handed variety, willingness to attack big points, confidence under championship pressure. Nakikita rin natin ngayon habang umaakyat ang level ng opposition. At may isa pang detail na dapat tandaan. Noong matapos ang US Open Junior title niya, mismong si Alex ang nagsulat sa kanyang ITF blog na ang pagiging US Open Girls Champion ay isang victory na hindi niya makakalimutan at isang achievement na walang makakaalis sa kanya. Tama siya. Kahit ano pa ang mangyari sa professional career niya, permanenteng bahagi na iyon ng Philippine tennis history.